Okay guys, pag-usapan naman natin, ano ba ang relay? So, ang relay ay consists of a coil which receive an electric signal and converts it to a mechanical action and contacts that open and close the electric circuit. So, ibig sabihin guys, itong relay na to, mag-trigger lang ito once na nasupplyan mo ito or once na mayroon na siyang supply. So, ibig sabihin, yung normally close niya or pwede siyang mag-open. And then yung normally open niya, pwede siyang mag-switch or pwede siyang mag-close. Sa pamamagitan yan, once na nasupplyan yung coil. So ito yung coil natin, pin 1 and pin 3. So once na nasupplyan yan, ito yung normally close, mag-o-open ito. Ito yung normally open, mag-o-close siya. Okay, so yan yung trabaho ng relay sa isang electronic circuit. Dito sa video na ito guys, share ko naman sa inyo kung paano mag-check or malaman kung good or bad ang isang relay. So meron tayong available na relay dito. Check natin kung good or bad itong dalawang relay na to. So meron ditong available. Ito, yung isang available natin for testing ay 12 volts. Then yung isa naman ay ito 6 volts. So yung dalawang relay na to, ang supply ay isang 12 volts at isang 6 volt DC. So parehas na DC ito. So malalaman natin kung good ang isang relay sa pamamagitan ng multi-tester. So sa relay na to, ito yung pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, and pin 5. So yung pin 1 at saka pin 3, ito yung coil or dito mo siya lalagyan ng supply. Yung pin 2 at saka yung pin 5, ito yung normally close. And then yung pin 4, ito yung normally open. Okay. So check natin to sa pamamagitan ng tester kung good or bad yung isang relay. So yung pin 1 at saka yung pin 3, ito yung coil. So kailangan kapag tinester natin yan, may continuity yung multi-tester or yung pointer. So yan, nakita nyo guys, mayroong deflection yung pointer. Okay? And then yung pin 2 at saka yung pin 5, yan yung normally close. Kailangan meron siyang resistance. Yan. Okay? So ulitin natin yung pin 1 at saka pin 3. Ito yung lalagyan natin supply. Ito yung may coil. So kailangan meron ding resistance yan. And then yung pin 2 at saka pin 5 normally close. Kailangan meron din siyang resistance. And then yung pin 2 at saka pin 4, kailangan walang resistance. Okay? So possible na good pa itong relay na to. So guys, i-test naman natin itong isang relay kung okay pa rin ba siya or defective na. So yung pin 1 at saka yung pin 3, ito yung may coil. So kailangan may deflection yung pointer.
So yung pin 2 at saka yung pin 5, ito yung normally close. So kailangan may deflection din yung pointer. So yung pin 2 at saka yung pin 5, kailangan walang deflection yung pointer, normally open. So ito naman guys, ito yung isang paraan para ma-check natin kung good or bad yung isang relay. So lalagyan natin siya ng DC supply. So dito yung positive and dito yung negative. So ito yung supply nito, itong relay na to ay 6 volts. So ito yung ating power supply. So 1.5 hanggang 12 volts to. So 6 volts lang yung isusupply natin. Okay, ito. So nalagyan na natin ng supply 6 volts. So mapapansin nyo, yung normally close, meron na siyang agad na ilaw. Kasi nga normally close siya. Ito, wala pa siyang ilaw kasi ito yung normally open. Magkakailaw lang ito kapag gagamitan natin ng switch. Yan. So makikita nyo lumipat na yung ilaw dito. Or ito na yung may power. Okay? So ito nawala ng power. Ito nagkaroon ng power. Kasi nga ginamitan natin ng switch. So kapag na naka-on yan, na naka-normally close, ito yung unang iilaw. And then pagka in-off natin yung switch, yung kabila yung iilaw. Kasi nga nag-trigger na siya. Doon na siya naka-trigger sa kabilang side or sa pin 4 kapag nalagyan natin ng supply. Then switch ulit natin, and then switch. Yan. So ibig sabihin good itong isang relay na to na 6 volts DC ang supply. Or try naman natin i-check yung 12 volts DC na relay. So guys, ito yung isang relay na 12 volts ang supply niya. So ito ganun din. Kapag nilagyan natin ng supply to, so may ilaw na to normally close. And then pagka si-switch natin siya, so yung kabila yung iilaw. So mawawala ng power to. Okay, switch ulit natin. So ito yung normally close ang may ilaw, yung normally open naka-off. And then ito yung naka-on. So switch lang ulit natin dito. And then yung kabila yung naka-on, kabila naman yung naka-off. Okay? So ito yung positive supply, ito yung negative supply. So 12 volts ang supply nitong relay na to. So ipapakita ko dyan sa screen yung schematic diagram nito. So para masundan nyo, para lang, lalo na sa mga beginner. So papakita ko yung schematic diagram niya or connection. Okay? So yun lang guys, and maraming salamat sa panonood.